Sa mga oras na ito ay makakausap natin ang dating National Security Advisor ng Duterte Administration. Walang iba kundi si General Hermogenes Esperanjen. Good afternoon, magandang hapon po. Welcome po dito sa SMNI. Magandang hapon, Jason, at magandang hapon sa ating mga kababayan, lalo na yung mga sumusubaybay sa mga programa ng SMNI at yung mga sumusubaybay dito sa rally ngayon dito sa EDSA. Sir, bakit po mahalaga itong sinasagawa nating protesta dito ngayon at bakit po tayo nakikiisa dito sa anti-corruption rally? Alam mo, Jason, kinararangal talaga namin, kinararangal ko 10 ng aking mga kasama dati sa serbisyo at mga kaklase tulad ni Admiral Carlos at yung iba pa na mapasama dito ngayon. Ito ay aming pakikiisa sa sambayanan na lumaban sa korupsyon na talagang sumisira na sa ating bayan. Alam nyo, itong korupsyon na to, napakalaki na ng impact o epekto nito sa ating kabuhayan at ekonomiya. Alam nyo bang ang inflation ngayon ay hindi na natin maisip ang kamahalan ng mga bilihin ngayon. Kaya yung mga ating mga kababayan, lalo na sa mga daily wage earners, yung mga arawan kung magsweldo o buwanan man, ay talagang nahihirapan dahil sa kamahalan ng bilihin. Bakit mahal? Isa na dito, makikita mo kung anong epekto ng korupsyon sa ekonomiya. Yung ating foreign direct investments ay bumaba ng 40%. Napakalaki. Yung ating stock exchange, magsisimula na po tayo. From 6,200, naging 5,600 na lang ngayon ng index. Yung ating piso, dati-dati nasa 56, ngayon 59, mahigit na. Sir, bilang dating National Security Advisor, ano yung maipapayo po ninyo sa gobyerno para matiyak po ang transparency at pananagutan sa mga opisyal ng gobyerno? Dahil ito yung panawagan ng taong bayan na may managot na mga government officials sa gitna ng lumalalang issue po ng korupsyon. Ang masasabi ko lang, kailangan talaga natin ng transparency and accountability at baguhin natin yung sistema ng governance, lalong-lalo na sa paghawak ng pondo. At ang isang specific na recommendation ko dyan, gamitin na natin ang blockchain at artificial intelligence para sa budget ng Pilipinas, sa DBM, pati na rin sa COA, sa Securities and Exchange Commission, sa BIR, sa Bureau of Customs, at iba pang departamento, lalo sa DPWH. Nang sa ganon, ay alam natin kung saan napupunta ang ating kaban ng bayan. Alam natin kung sino ang kumukuha ng ating pondo. At kung pagbabago ang kailangan reforma, isa sa panukala ko ay magkaroon tayo ng Constitutional Convention kaagad upang mabago ang mga sistema hindi lang sa istruktura ng gobyerno kundi sa pamamaraan ng governance. Nakita ko kanina sa isang malapit na eskwelahan ng mga high school at elementary. Alam mo, ang karato lang nandun, nakita ko, no to corruption, yes to accountability, yes to good governance. Biro mo, mga bata yon at saka mga teachers, yun ang sinasabi nila. Alam ko, yun din ang gusto na nakakarami. Ito ngayon ang gustong gawin dito ng mga taong nandito. Good governance, accountability, and no corruption. Sir, paano niyo po tinitingnan yung papel ng militar at ng mga uniform personnel sa mga ganitong uri ng pampublikong protesta, especially po, General, sa laban natin kontra korupsyon? Alam mo, nag-chief of staff ako, hindi ba? Nag-chief ako, nag-commanding general ako ng Army. Sa active service, may talagang katungkulan yan upang sumunod sa constitutional duties nila. Meron dyan chain of command, pero ang nangingibabaw dyan
is securing the land and protecting the people. Sinabi naman ni Chief of Staff, meron siyang statement, he will protect our rights, our freedom of expression. Gagawin nila yan at ako'y nagpapasalamat. Nagpapasalamat ako na sana ay gawin nila yan. At kung magkaroon man ng conflict ang gobyerno at ang tao, sana ay bigyan nila na mabigat na konsiderasyon ang tao. Sa tingin niyo, Para sa tao. Sa tingin niyo, General, ano ang pinakamalaking banta sa national security kung hindi matutugunan ang panawagan ng taong bayan na labanan, tuldukan na ang korupsyon? Para matuwa kayo. Alam mo, bigay namin sa if inyo. I may define national security, Sasabihin na namin sa inyo yung dalawang national security is a condition or a state where the welfare and well-being of the Filipino people, Pati kami. where territorial integrity and sovereignty, where our government efficiency of institutions, where our culture and way of life are preserved or protected or enhanced. Ngayon, ano ang sinasabi mong epekto sa national security? Lahat. Yung pataas ng pataas. Dahil sa corruption, Pataas. apektado yung well-being ng Pilipino. Mataas ang bilihin, masama ang ekonomiya. Dahil sa korupsyon, wala kang pambili para sa modernization ng armed forces, territorial integrity, para sa pondo ng sundalo, pulis at Coast Guard. Yung iyong government institutions ay sira-sira na rin tulad na nakikita natin ngayon sa public works. Wala nang maniniwala. Sino pa ang magbabayad ng buwis kung hindi naman naniniwala sa gobyerno? Yung ating way of life ay hindi na natin masunod. Dahil ang demokrasya ay nanganganib pag ganitong mahirap ang ekonomiya at ang tao ay galit na galit. Yung alam mo yun, yung kunyari. Sir, sa kasalukuyang klima ngayon ng politika, ano po ang nakikita ninyong pinaka-epektibong paraan para maibalik yung tiwala ng mga taong bayan sa gobyerno? Alam mo sa parting yan, Sigaw po sa artista. mayroon tayong commander-in-chief at presidente. Para sa akin bilang galing ng militar, natatandaan ko pa rin yung command responsibility Pagkatapos hindi or presidential prerogative and presidency responsibility. Kung may problemang nangyari sa bayan, responsibilidad ng presidente yan. Performance level. Kung may masama, kailangan hanapan niya ng solusyon at remedyo. Kung kailangan may mga palitan, kailangan palitan. Kung kailangan may baguhin, baguhin. Kaya pabayaan natin ang ating presidente, ang ating pangulo na mag-isip. Responsibilidad niyan. Kung hindi niya kaya, mananagot siya sa tao, sa ating mga kababayan. Sir, bilang panghuli na lang po, anong mensahe po natin sa ating mga taong bayan, especially sa ating mga men in uniform, sa ating mga kasundaluhan, at sa lahat ng otoridad po, especially sa nagpapatuloy natin na laban kontra korupsyon? Unang-una sa mga kasama kong retirado na nandito sa EDSA, o nasa Luneta, o nasa Cebu, o nasa Davao, o iba pang lugar sa Pilipinas o sa ibang bansa. Ako ay nakikiisa sa inyo, sa inyong galit sa korupsyon. Kung kaya nyong sumama dito sa rally, sumama kayo. Kung hindi man, samahan nyo kami online o suportahan nyo itong mga kababayan natin na pumupunta sa rally. Sa mga active na soldiers, na kasundaluhan, officers, gawin ninyo ang inyong constitutional duty. Just remember, we are the protector of the state and the people. Halina kayo dito, pumasok na kayo. Kung magkaroon ng conflict, ang state o government at saka people, sana ay bigyan ninyo ng importansya ang ating people, ang ating mga kababayan. Alam nyo yan. At saludo ako sa inyo
dahil mayroon kayong statement to respect freedom of expression and freedom of assembly. Maraming salamat po, General. At yan po, mga kababayan, ang dating National Security Advisor ng Duterte Administration. Walang iba kundi si General Hermogenes Esperon. At ito ang pinaka-latest updates mula dito sa EDSA People Power Monument para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Balik sa inyo, mga kapartners. Maraming salamat, Jason Rubrico, sa iyong balita.